Alam niyo ba na ang paborito niyong panulak sa tanghalian ay nagsimula bilang isang gamot? Mula sa isang botika sa Amerika hanggang sa maging pambansang soda, dito sa Pilipinas, paano nga ba naging bahagi ng ating bawat handaan ng Coca-Cola? Halina't balikan natin ang kasaysayan ng The Real Thing dito sa Alam Ko Yan TV. Mula gamot patungong refreshment, 1886. Ang Coca-Cola ay naimbento noong Mayo 8, 1886 sa Atlanta, Georgia, USA, ng isang pharmacist na si Dr. John Steed Pemberton. Nagsimula ito hindi bilang isang soft drink, kundi bilang isang gamot or medicinal tonic. Narito ang mga detalye kung paano at bakit ito nabuo. Bilang gamot, patent medicine, noong una, nilikha ni Pemberton bilang isang brain tonic at nerve stimulant, layunin nitong makatulong sa mga sumasakitang ulo, pagkapagod, depresyon, at mga problema sa panunaw. Bago ang Coca-Cola, gumawa si Pemberton ng French wine coca na may halong alak. Subalit nang ipatupad ang prohibition, pagbabawal sa alak, sa kanilang lugar noong 1885, napilitan siyang gumawa ng non-alcoholic na version na siyang naging simula ng formula ng Coca-Cola. Pinaghalo ni Pemberton ang extract mula sa coca leaf kung saan nagmula ang pangalang Coca at cola nut na mayaman sa caffeine ang pinagmula ng cola sa isang brass kettle sa kanyang bakuran. Ang orihinal na syrup ay dapat ihalo sa tubig. Ayon sa kwento, aksidenteng naihalo ito sa carbonated water sa halip na ordinaryong tubig. Ang resulta ay isang masarap na nakaka-refresh na inumin na mas nagustuhan ng mga tao. Unang ibinenta ang Coca-Cola sa Jacob's Pharmacy sa Atlanta sa halagang 5 sentimos bawat baso. Ang bookkeeper ni Pemberton na si Frank M. Robinson ang nakaisip ng pangalang Coca-Cola dahil naniniwala siyang magandang tignan sa mga advertisement ang dalawang letra na C. Siya rin ang nagdisenyo ng iconic na cursive script na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ang Coca-Cola ay unang nakarating sa Pilipinas noong 1912. Hindi pa ito bote-bote noon. Ipinakilala ito ng Amerikanong negosyante na si M.A. Clark sa pamamagitan ng mga soda fountain sa Maynila. Ang Pilipinas ang naging kauna-unahang bansa sa Asya na nakatikim at nagkaroon ng distribusyon ng produktong ito. Dahil sa lakas ng demand, noong March 9, 1927, nakuha ng San Miguel Brewery ang eksklusibong prangkisa para magbote ng Coca-Cola sa bansa. Ito ang naging hudyat ng pagiging pioneer ng Pilipinas bilang unang bansa sa Asya na nagkaroon ng local na bottling operations. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, naging simbolo ng bahay at saya ang Coke para sa mga sundalo. Bagamat nahinto ang produksyon dahil sa gulo, mabilis itong bumangon noong March 15, 1947 matapos ang digmaan, na naging simbolo rin ng muling pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. 1981, itinatag ang Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated bilang joint venture ng San Miguel at The Coca-Cola Company. Sa kasalukuyan, ang Coca-Cola Euro-Pacific Aboitiz Philippines Incorporated ang opisyal na may-ari at tagapamahala ng operasyon ng Coca-Cola sa Pilipinas. Nabuo ito noong February 2024 sa pamamagitan ng isang joint venture acquisition mula sa dating may-ari na The Coca-Cola Company. Mula sa dating Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated, pinalitan ito sa Coca-Cola Euro-Pacific Aboitiz Philippines noong January 15, 2025. At noong January 2026, itinalaga si Ramon Christian Chris Pesigan bilang bagong President at CEO. Ang kumpanya ay mayroong 18 manufacturing facilities at halos 70 distribution centers sa buong bansa. Mula 1912 hanggang ngayon, kitang-kita na bahagi na talaga ng kulturang Pinoy ang Coca-Cola. Hindi lang ito basta inumin, kundi saksi sa bawat selebrasyon at pagsasama-sama nating mga Pilipino. Kaya anong favorite Coke memory nyo? I-comment nyo na yan sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga paborito nating brands. Hanggang sa susunod na vlog, keep refreshing, keep on learning, at dapat masabi mong, alam ko yan.
Yeah, sa bawat tanong may sagot na naghihintay. Sa bawat aral, bukas ang isipan sabay-sabay. Hindi kailangan matakot magkamali, doon nagsisimula ang tunay na tagumpay. Kung minsan mahirap, okay lang mapagod. Ang mahalaga, puso mo'y hindi susuko. Isang hakbang pa, konting tiyaga, makikita mo liwanag ay nandyan na. Aral lang, saya lang, sabay nating abutin ang kaalaman, kaya man ang di kayang nakawin. Matuto